Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:05 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulot lugin sa maraming watershed. Pinaka-pole po sila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ilang freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Tingkaman nga bahin sang kalibutan naghatag kami sang katahuran. Mayong aga, good morning sa inyong tanan. Mabiyan, welcome sa sinamang edisyon sang pagpangalagan sang programa Balita Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Biyernes, thank God it's Friday. Today is June 27, 2025. Ina mga biyani kaapat kag katapusan nga Biyernes karon nga bulan sang Hunyo tuig 2025. Sa aton mga sugod tagpalamati all over Western Visayas, province sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental, maayad-ayad gid nga adlaw sa inyong tanan. Pinatami atoman sa isa ka maayad-ayad nga adlaw ang aton nga mga kauturang mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad. Ang aton nga pagpangalagad mga biyan mabaklian live sa 585 kHz sinsuan sang inyong mga radyo. Sumungman sa aton official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad subong nga adlaw sa nga Biyernes sa aton nga pagaistoryahan ang ginhiwat mga biyan nga awarding ceremony sa Pelikula Agrario 2025 kung sa din nagpangibabaw ang mga entries gikan sa Central Philippine University ag Aklan State University. Agadulong magita sa pila ka mga development gikan sa nanaytuhay nga mga ahensya sa gobyerno, lakip diri mga biyan ang Department of Agriculture Western Visayas ug Department of Trade and Industry. Samtang sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal, natala na nga pangunahan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon sa Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare ug Valor Clinic sa Fernando Air Base, Lipa, Batangas subong Hunyo 27. Mayara ini sang pharmacy, consultation room kag laboratories. Kag libre ini sa tanan nga Valor beneficiaries kag mga asawa sini. Agluwas diri apuslan man ang telecommunications kung sa diin di na kinahanglan nga magpadulong sa klinik kung mahimo na magpakonsulta online.
Samtang nag-abot sa San Jose del Monte, Bulacan, PCO Acting Secretary Jay Ruiz para sa hiwaton nga tree planting activity kag plastic waste retrieval subong adlaw sang Biyernes. Nagapabilin nga handa ang Armed Forces of the Philippines kung AFP sa ilang misyon na protektahan ang pungsod Pilipinas. Isapiyak sa nga nagabag-ong sitwasyon sa rehiyon, subong man sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Pero kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang mga sundalong Pilipino ang nakahanda na nga ipagpato ang atong sininga pungsod may kaisog, bugal kag hindi magpalupig sa pihak sa mga ginaatuba nga panghangkat sang pungsod. Suno sa iya sa nakaligag nga mahigit isang siglo na kasaysayan, tukod sa AFP ang pakibaka nagpadayon nga sting sang panyempo. Ginatay ni Browner nga ang ila sini nga handom di pag ulod sa gyera di tapnaon ini padayon nga mga pabaskog obrahon sa gobyerno ang ilang hanay naagi sa transformation roadmap. Samtang sa Kamara, ginpabutyag House Committee on Overseas Workers Affairs Chair Jude Asedre nakalakip sa ilang konsiderasyon sa nagahilapit nga pagpatpat sang Kongreso 2026 national budget ang mga panghangkat nga ginatubang sang aton mga OFWs. Ulihin dere ang tensyon sa tunga sang Israel kag Iran. Suno kay Congressman Asidre, nanglan nga konsidera ang nangin sitwasyon subong nga tuig pagpainsang pondo para sa Department of Migrant Workers, partikular sa ilang action fund. Subong man si man pang mga ahensya nga nagahatag sabat sa mga kinahanglanon sa mga OFW. Hintayin naman ni Asidre ang mga tikang ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nagilayon nga sa pulon ang iya sining gabinete para balansihon kung ano ang mangin epekto sa aton ekonomiya sang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Suno sa iya, importante ang ining tika para mangin mahinulungon sa mga desisyon ay kaangtanan sa aton ekonomiya. Ag siguro man siyang mamalya kung may rekomendasyon kinahanglan sa aksyon sang ila sini nga hanay sa Kongreso ang suportahan gid ini isang kamara. Samtang aprobado ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang pagpagawa sang 309 million pesos para sa pagtukod sang Child Development Centers sa 103 ka barangay sa pungsod Pilipinas. No, sa DBM, diwan siniga pabaskugon ang pundasyon sa edukasyon sang mga kabataang Pilipino. Hip sa mga ini ang Local Government Support Fund, kabahin sang 2025 national budget
Alinsunod man mga biyan sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Nahatagang prioridad ang mga temprano o kung early education. Target sini nga mga kabinipisyo 328 ka ligado nga mga LGU 89 sa Luzon, 106 sa Visayas, kag 133 sa Mindanao. Keep na diri ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Kinahanglan sang LGU ang 150 square meters nga duta. Ang sang CDC, MOA sa Early Childhood Care Development Center, kung ECCD Council nagresponsibilidad sa operasyon. Again pa siguro sa DBM, Department of Education, Department of the Interior Local Government, kag ECCD Council ang parayon nga pagtutok para masiguro ang madalagon nga pagbatuman sa mga komunidad. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:15 sa aga. Kag inyo na ba mga biyan ang unang hugdan sa mga balita nasyonal? Maging tutukan sa aton sining Radyo Pilipinas, Iloilo News Team. Sa sining oras, magakuha naman kita mga biyan sa latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sang Biyernes. Kag ibalo naton ang posible nga mangin panyempo sa adlaw sang Sabado kag Domingo. Sa aton sini nga mga kauturan talalang nga magbiyahe subong weekend, bala ang balantayan naton nga panyempo sa masunod nga duha ka adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:16 in the morning. Sa sining oras, magakuha kita sa update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Mabod naton sa piyak nga linya to give us the latest update from Pag-asa, we have Ma'am Leonor Silvestre. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello everyone. Good morning. Ang ngayon nga ito latest weather update para sa subong nga adlaw Friday, June 27, 2025. Southwest monsoon nag-apekto sa may Visayas, Mindanao, and the western sections of central and southern Luzon. Dili naman sa western Visayas, maka-experience kita sa magal-uwan kalangitan, may mga scattered na pag-ulan sa nalatang panago tuga sa southwest monsoon. Mahina tugtog makasarangan naman ang hangin natin diri sa western Visayas na magahalin sa direction southwest to south na magadalas ang makanay tugtog makasara na pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang 5:30 a.m. kag magatunod ini 6:15 p.m. karon sa hapon. Kagamay ni natin latest weather update alin diri sa Iloilo Doppler Station. Ako si Leonor Silvestre, madam ugid nga salamat. Ma'am Leonor, biro naman ma'am ang panyempo sa maabot ka sa Sabado kag Domingo sa digman sa inyo sining extended weather outlook dira sa Pag-asa. Based sa ating extended weather outlook, cloudy sir, cloudy to cloudy skies kita sir. So, may high chance or dako ang chance nga mag-ulan kita dire sa Western Visayas. Kag ano lang, dala lang kita sa payo kung in case na may katuan kita or lagawan. Bali ma'am, ang ining high chances of rainfall both gini sa Sabado kag Domingo, Ma'am Leonor. There is sa may based atin sa weather outlook sa Sunday sir ang atin nga dako ulit nga chance nga sa pag-ulan. I see. Ma'am Leonor, last lang imo sini nga parugyan o kung mensahe sa aton sini nga mga tagpalamati subong iyang aga. For the weekend, kung may gusto kang malagawan, ang make sure lang nga magdala kita sa payong or di ka kalo para protection sa ulan. For your some information nga hatag sa Radyo Pilipinas, Ma'am Leonor Silvestre, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo mga salamat sir. There you have it, mga biyan, latest update sa lakat sa panahon gidulong sa aton sa Pag-asa Iloilo. So high chances mga biyan ha ang pag-ulan sa mabot nga Domingo.
magpalabilin nga mabilantayon mahinalungon subong iya nga weekend kahapon no grabe ang galom sa pag-ulan sa mga area sa Iloilo both sa city kag sa probinsya. Di mapaktan ko kaisa no kanami siyang panyempo after few hours grabe na ang localized thunderstorm mga pag-ulan. So much better gid nga magdala sang payong especially no sa nagalakap o kung nagbiyahe kung hapon di daw diragid ang higher chances sa mga pag-ulan the past few days. Alas 9:19 na sa aga. Naghatag update ang Sugar Regulatory Administration mga biyan. Nagsangkad pa ang mga tubuhan ng apektado sa pameste sang Red Stripe Soft Scale Insect o kung RSSI sa Visayas. Sa datos ng Sugar Regulatory Administration o SRA, naglabot na sa 2,027.79 hektarya sang kalamnan sang tubo ang apektado kung katumbas man sini ang 1,900 o kung 1,097 ka mangunguma. Sa piyak sini may ara naman sa 228.16 hektarya ang naka-recover na. Dip sa mga lugar ngayon ang Bago City, Murcia, Ibibagalola, Silay, Victoria City, Manapla sa Negros Occidental, Mabinay sa Negros Oriental, kag Sigma sa Capiz. Hinmanduanan ni SRA Administrator Pablo Luis Asgona ang Lagranha Agricultural Research and Extension Center nga tunan ang epekto sang RSSI sa mga tubo nga yara karon sa stage of recovery. Ilabi na nga kung ini ang ganap o kung hinog na mga biyan. Partikular nga luyag ni Ascuna kung paano napektuhan sang peste sugar content sang mga naka-recover na tubo. Samtang sa interview sa Radyo Pilipinas sa Department of Energy o Industry Management Bureau, maka-experience ang rollback sa presyo sa produktong petrolyo ang mga motorista sa sunod nga simana. Sunog kay DOE o Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, ang rollback ang bangudman sa posibilidad sa supply disruption bangudman sa negotiated ceasefire kung pagnubo sa posible supply disruption bangudman sa negotiated ceasefire sa tunga sang Israel kag Iran. Dara sa piso tugtog 1.40 kada litro nga rollback ang lauman sa gasolina. 1.60 tugtog 2.10 pesos. Kada litro naman ang posibleng nga rollback sa diesel. 2 pesos tugtog 2.20 pesos. Kada litro naman ang posibleng rollback sa kerosene. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:23 sa aga. Sa atong pagpanubalik mga biyan, dugang ang mga balita nag-update mga biyan sa Pelikula Agrario 2025 sa Department of Agrarian Reform Western Visayas. Bantayan pagkatapos lamang isang pila ka pahanundong. Akala mo hindi traffic, no? Nag-post kasi yung pinsan ng kapitbahay nyo. Huwag agad maniwala sa nakalap ng tenga at mata.
Gawing habit ang pagsunod sa mga opisyal na tanggapan at ahensya para sa susunod, hindi ka ma-fall sa maling akala. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Wow! Ang daming ilaw! Ang kikinang! Ang liliwanag! Naku po ma'am, ito bagong dating, napakaganda, bago at napakalakas. Ho, 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 yeah! Bago bumili ng bumbilya o kahit anong palamuti, siguraduhin may PS, Philippine Standard o ICC Import Commodity Clearance stickers ang mga ito. Ang mga ito ay senyales na tama at nasa magandang kondisyon ang mga gagamiting ilaw o device. Makakasiguro kang ligtas ito at tama ang makukonsumong kuryente. Walang overheating, walang overcharging. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Thank you! Thank you! Titipid na ang bill ko! Thank you! Ho, ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan. Pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pag-ulan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where insect repellent, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. M, 1, 2, M. Patuon, balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong didikan ang ingit sa'yo at maging discipling tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Hindi sa'yo yan, hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan! Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulan. Radyo Pilipinas. Ang sumitsi ay pang-mang-mang, ang sumipol ay pang-bunghang, ang babae sa lansangan, huwag iligtan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Huwag iligtan kundi galang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno, nagpapaganda sa bahay. Ang bahay nga natin, galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. For 53 years, the people suffered from heartless communist terrorists who killed thousands and are killing thousands more.
They destroyed families, our youth, and their dreams. There should be accountability for human rights abuses and ISL violations. Our people have had enough of this senseless violence. Thousands have already surrendered for genuine peace and development. Together, victory will be ours. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Chong, 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 pasipol-sipol, mga manong sa labas. Magtigil at gumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Mabiyan sige po nagpapamat ka po sa pagpanagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Today is Friday, June 27, 2025. Mabiyan nagpangibabaw ang mga student filmmakers ang Central Philippine University kung CPU Kagatlan State University kung ASU sa Pelikula Agrario 2025 sa Department of Agrarian Reform, Western Visayas. Ang Pelikula Agrario 2025 sa Ka-Film Festival nagatuyo nga ipalaplag sa publiko ang mga istorya sa mga Agrarian Reform Beneficiaries kung ARBs, ang Agrarian Reform Beneficiary Organization o kung ARBOS. Sa kiniwat nga awarding ceremony kahapon, Webes, Hunyo 26, nakuha sang ang pagtilipon sa mga damgo ng CPU, ang Best Arbo Film, Best in Screenplay, Best in Cinematography, at Best Actor. Ang pelikula sang CPU nagasaysay sa may dagyan sang Manduawak Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative na isa ka arbo gikan sa San Judisio, Iloilo. Ang titulo sang ASU ang nagpangibabaw bilang Best ARB Film kag nakuha man sini ang Best Director. Ang pelikula nagasaysay sang nangin kabuhi ni Jean Sonyo, isa ka ARB kag katapo sa Kianon Bukidnon Tribe.
sa tribo sa Libagaw, Aklan nga karon nagatulog bilang instructor sa ASU College of Forestry. Kuman sang iyang author nga si Jeron nga isa ka estudyante sang BS Agriculture. Pero kay Dar Western Visayas Regional Director Yomelas Villarreal, iya ginadayaw ang mga pelikula sa mga student filmmakers bangod pinaagi sa ilang mga lente. Nakita ang pagbago hindi lang sa agraran reform program sa ahensya, kundi pati na sa kabuhi kag palangabuyan sa mga benepisyaryo sa kaumahan. Ang mga winning entries ang CPO kag ASU ang mga opisyal nga tiglawas sang Western Visayas sa national level sang kompetisyon nga natalana naman hiwaton sa Agosto. Samtang for the full list of winners mga bena, Best Film Arbo category, iwat ang pagtililipon sa Padamgo sa Central Philippine University. Second Best Film ang yabok na nangin amon na parag-iyahan sa West Visayas State University. Third Best Film ang Kamanakid sa Aklan State University. Sa ARB category, Best Film naman ang titulo sa Aklan State University. Second Best Film ang Kung Anong May Ara sa University of San Agustin. Third Best Film, Tubo Tapas Pang-us sa University of Negros Occidental Recoletos. Tag honorable mention ang paghigugma sa tunga kang uma sa University of Antique. Best in Screenplay ang pagtililipon sa mga damgo sa Central Philippine University. Best in Editing Kung Anong May Ara sa University of San Agustin. Best in Cinematography ang pagtililipon sa mga damgo sa Central Philippine University. Best Director si Noreen May Lungares, titulo sa Aklan State University. Best Actor naman si Rodmar Eli Ador, ang pagtililipon sa mga damgo sa Central Philippine University. At Best Actress si Daniela Dairit, ang yabok nga nangin amon na panag-iyahan West Visayas State University. Nagitman sa nangin na bisita mga biyan sa sining awarding ceremony na naghatag sa message of inspiration sa mga estudyante nga filmmakers. Anay broadcaster kagkaroon Assistant Secretary ng Department of Agrarian Reform si ASEC Jose Janel de Morito. Iya sining nga minsay iya kagin kilala kaisog sang mga estudyante nga filmmakers kailang sabat sa parawagon nga mag-ubra sang pelikula para ipakilala kag ipalapnag ang mga dalayawon nga istorya sang mga ARB kag ARB organization diri sa Western Visayas. Yari pamatian naton ang kabahin sa nangin mensahe ni ASEC Jose Janel de Morito. And moving on, the Pelikula Agrario was launched to level up into another medium of storytelling. The success stories of DAR by its farmers, ARBs, and ARBOs through a level of the short films. Gani, karon adlaw, we rolled out the red carpet. The 360 photo booth, the video walls and the photo walls. We came in our best attire, in our black formal dresses, because we want to honor the students and our agrarian reform farmers. Sa inyo nga pagkanto dili karon naga, by responding to our call to create short films for our DAR and for our farmers, by producing and submitting your 9 entries at Pelikula Agrario, you have shown today your love for your country, the Philippines. How about a big hands for our students? We were able to harvest 97 entries from 45 schools nationwide. And we would like to thank our secretary
for this opportunity. His message to the youth, may ginobra na kami sa iya nga kwan, na where we shoot it in his farm, is very clear. Amoy na kung ang kabangdanan kung nga akin lunsa naman ng pelikula agraryo para makabisita kami sa mga bulutuan. And so indeed, we were able to engage the youth. Nga dapat ang kamot ipalambot sa inyo, it's time for you to take on the challenge. Our farmers are not getting any younger. Kamo nga mga nagdako sa umaka, kakay ko nagikan sa banwa sa Kalinog. The best is yet to come for the province of Iloilo. And because of this, the Halao River, 20 billion, the biggest water impounding dam outside Luzon, will be flowing with its waters into the main canals of some 12,000 hectares, benefiting 25,000 farmers. That includes our ARB sa DAR. Gani-ara na sa inyo mga kamot ang salo sa panghangkat in the food production sector. Secretary Conrad assures you, he will make farming sexy and fun. DAR will teach you the new technologies, will provide you with all the support services that will include greenhouses, maybe drones that will fertilize the fields, and soil testing, mobile soil testing laboratories that can go around to make sure that what you are planting are truly kung ano ginamatubo sa iyo sila mga duta. Kaya I will end, coming from the student sector of all, to really call upon our students to continue your civic consciousness, always show your moral courages, and your endless quest for knowledge and wisdom. When I say civic consciousness, is your involvement in community. That's why we welcome you. Our doors are open. You sign our MOA, you can include in your studies a visit to an ARBO of DAR so that you will be able to know exactly what we are doing and how farming is being done. I guess by just showing one of the 9 films, by just looking at it for 10 to 15 minutes, we have delivered what we have requested you to do for us. And that is to exactly know what the DAR is doing and how is it helping the food security sector of this country. Once again, sa kanan sa Bugos ka Pwersas ng DAR sa Region 6, kami sa DAR. That's why, ining adlaw, ginapahinugod naman sila sa inyo, and may the best film wins from Region 6 and onwards. Naway pabor-pabor, kaya tumandok na si Iloilo to the 4th and upcoming Pelikula Agrario National Film Awards on August 7, 2025, in time for the 16th anniversary of the Cartwell Law. Madamo kayong kasalamat. Kag mabuhay ang mga estudyante ng mga eskwelahan nga pasakop sa Pelikula Agrario 2025. There you have it, mga biyan, ang kabayan sa payag ni ASEC Janelle De Morito, ang Assistant Secretary sa Department of Agrarian Reform, sa iyang pagpasalamat sa tanan ng mga estudyante, mga bulutuan nga nag-upod sa sining panghangkat nga mag-obra sang pelikula highlighting sang mga hinimuan kag mga benepisyo nga naangkon sa mga DAR beneficiaries o kuna mga agrarian reform beneficiaries diri sa Western Visayas. Gahapon mga biyano sa sining pagtambong sa sining awarding ceremony, share o paambit sa pila ka mga nagdalaog. Hindi lang niya basta nag-ubra sila sa pelikula. Immerse themselves sa mga komunidad, sa mga ARB and ARB organization. Ito sila nagtulog, ito sila nag-star sang pilakadlaw. Really feel kung ano kadako ang nanging pagbago. Di lamang sa kabuhi kag subong sa palangabian sa mga agrarian reform beneficiary kag ARB organization naging buligan sa gobyerno pinaagi sa DAR.
Well, congratulations kid and praying for the success ng aton sining nga mga representative diri sa Western Visayas. Ang pagtililipon sang Damgo sa Central Philippine University will be the official representative sang Western Visayas National Film Competition. The national level sa Pelikula Agrario 2025. Samtang ang titulo sa Aklan State University ang mangintiglawas sa Western Visayas sa ARB Film. So let's pray good ha sa ila sining nga kadalagan para mas madamo pa mga utura naton ang maganahan nga magpasakop sa masunod nga hugnat o masunod nga edisyon sa Pelikula Agrario. Samtang si magpanaton nga balita ginpangunahan ni sa National Director Ulysses Lustrea ang bisita sa mga tapo sa pila ka mga asosasyon sa mga manguma kag mangisda sa probinsya sang Aklan. Kaupod ni Director Lustrea Jr. ang mga tapo sang Sapsapan or Sapsapon Vegetable Growers Association kag Tag-Usa Farmers Association sa Boruanga Aklan. Nag-istoryahan ay para mapaambit ang mga update sa mga proyekto na ginapatigayon siyang saad sa ilang mga mangunguma. Iya nga pagbisita sa lugar, kalipay ni Director Lustrea. Napadayon nga nagasangkad ang hibalo sa mga manguma ginagi sa mga interbensyon nga ginhatag sang departamento. Agpa sa mga mangunguma ginakamustahan ni Director Lustrea ang mga miyembro sang Tigom Fisher Folk Association. Din iya nga gininganyo ang mga ini ang mag-ugyon hugpong para sa pagsanyog ng sektor sang palangisdaan dito sa probinsya sa Aklan. Samtang congratulate sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang ila sili isa naman kadalagan ang pagtapos ng duha nila ka scholar sa Carlos Silado Memorial State University Binalbagan Campus. Naka-graduate ka mga biyan sa ila sining kurso at tapos nga nangin beneficiary sa Fisheries Scholarship Program. Kaya mo si Jenaline Casilo, isa ka Indigenous Cultural Communities, Indigenous People o kon ICCIP Scholar, kag si Clarice Gepanago, isa ka Fisheries Children Educational Grant o kon FCEG Scholar. Bangod sa ila sining benepisyo nga nabaton sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, naging mas mahapos ila sining pag-eskwela sang 4 ka tuig sa kolehiyo. And speaking of BFAR Scholar mga biyan ha, sa atong episode karon sa pagpalagad sang Youth Connect, isa naman ka BFAR Scholar na nag-graduate nga magna cum laude ang mangin ka upod nato. Bantayan mga biyan ang istorya ni Camille Kahutay sa Capiz State University Dayao Satellite College. Nag-graduate nga magna cum laude
BFAR Scala ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Samtang kaduan sa selebrasyon sa Philippine Arbor Day and Environment Month ang provincial government sa Negros Occidental naghiwat sa tree growing activity sa sitio Tambarag, Barangay San Fernando, Talisay City. Kaupod si Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Ang mga Capitol employees ang nagpasakop man sa hike to the planting site. Nagupod mga biyan sa pagtanom sa mga native trees. Nagpakita sa ila sinipaday nga commitment sa forest restoration, watershed protection, and climate resilience. Pasalamatan man sa provincial government ang mga komunidad naging partner sa ilang pagsuporta kag preparasyon na nagresulta sa madinlag-on nga paghiwat sang sini nga inisyatibo. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:50 in the morning. Wala kita sa oras nga nabilin sa aton sini nga pagparagad. Diregi lamang ko tomaton nga edisyon sa mga daw sang Biyernes, Hunyo 27, tuig 2025. Sa ngalan sang akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan Defantes sa studio, kag Mr. Jeffrey Betita sa transmitter. Ako naman ang inyo nangin alagad, JP Herbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.